Magandang araw sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kababayan sa world. Kumusta kayo? Welcome po kayo sa mga natin sa atin. Ang video ito, hindi lang ito para kay BP Sara, kundi sa lahat ng mga politiko na mga nakakataas sa ating bansa pagdating ng panahon. So dito, magbigay na tayo ng opinion, panawagan na rin siguro na kung sino nang nakakupo sa sunod ng mga taon, siguro aralin na rin itong impeachment court. Nakakabuti siguro dito na alisin na lang ito at kung may mga politiko naman na nakakasala na dahil inabuso halimbawa yung kapangyarihan niya, dadalhin nila sa Korte Suprema kasi ito talaga yung nararapat at ito talaga ang trabaho nila. Napakalaking pagkaibahan kasi kung sa impeachment court dahil yung iba lumalabag talaga kahit sino naman na nakakapanood talaga lumalabag. Bagay na hindi ito nararapat sana sa impeachment dahil unang-una, inakusahan pa lang yung isang tao. Pangalawa, yung turing nila sa isang witness na kung ayaw nila makuha yung gusto nila, binabastos na nila. So bagay naman ito na hindi karapat-dapat. So mas maganda yung sa korte, nakataas-taas ang hukuman na talaga dadalhin ito sa Korte Suprema. Kasi ito lang talaga yung trabaho nila at may mga guidelines sila na kailangan susundin. Matatandaan naman natin kung mapanood naman ito ng hearing, nakakaawa yung mga witness natin. So ito dapat ang aralin siguro. Pangalawa dito, kung isa kasi nga isang opisyal ng ating gobyerno na pinakamataas, kung ayaw ng isang grupo, magkasama-sama yun, i-impeach nila. Halimbawa si BP Sara, binoto ng 32 million na higit. Tapos pagdating doon halimbawa sa Kongreso, nasa 200 kongresista lang, matanggal na sila, impeach na siya. So bagay na nawala naman ang saysa yung boto ng mamamayan. So ito rin dahilan din siguro na hindi dapat kasi nga napakaraming bumoto, kasali sila ng 200 mababatas. Pangalawa dito naman, pagdating dito sa Senado na, napakaraming paglabag talaga. Hindi naman tayo abogado, pero pag nakikita mo naman, siyempre bilang mamamayan, obserbahan din natin kung anong nararapat. So dito, nakakabuti talaga na sa korte talaga na lang, sa Korte Suprema. Sa ganung paramaan naman, masunod yung mga lituntunin. Pangatlo dito, yung katipiran, kasi nga, alam natin na bago may isang mataas na official, napakalaking budget ang guguguli nila. Kung anong mga budget na yon, bago may impeach ang isang tao, nasa inyo na yan, kung anong ibig sabihin nyo, pwede i-comment na lang sa baba, naman malaman natin. Dito sa atin naman, hindi naman to basta-basta talaga maalis din. So siguro, aralin na rin siguro at saka may mga matitino na mga mababatas tayo, magpasa na rin sa iyo panukala para reviewin ito. Dahil napakalaking budget ang mga titipid dito kung nawala yung impeachment court na ito. Una-una, ngayon pa lang sa araw-araw na ginastong 25 million di umano. O kung matatapos ito halimbawa na 3 buwan, di napakalaking budget yun. Nadala na sana doon sa mga project natin. Halimbawa lang, doon sa mga pagbabaha, sa mga tunay natin, sa mga flood control. Kasi dito, maraming paglabag talaga dito ang ilan nating mababatas. Hindi naman lahat, marami nang matino dyan. Yung nga lang, nadadamay na lang. Kasi halimbawa, nagsasalita yung isang mababatas, hindi naman pwedeng kontra ng ilan niya kasi pag-initan ka naman. Dito siguro, aralin na rin siguro ng maigi ito sa mga susunod ng mga administrasyon na panahon na rin siguro na alisin na ito at ipaubayin na sa Korte Suprema. Ganun para naman na mabigyan naman ng halaga yung boto ng mga mamamayan. Dahil takin mo naman na 32 milyon kang bumoto tapos ilan lang yung magpatanggal sa iyo. So dito siguro karapatan din ng mamamayan na mag-suggest kung anong nararapat. Maraming salamat, buhay po tayo. God bless.